Hi guys! Good morning! Tapos lang namin maglinis ng bahay. At nakatulog si Tonton. At titignan natin kung hinog to. Okay lang kahit kagaya lang yung malaki na kulay orange. Yun ang gusto kasi yung kulay orange ang loob. Huwag lang yung kulay white. May mga kasi na kulay white ang loob ng ikalabasa. Matigas. Kunti lang yung kailangan natin. Panglahok ko sa sitaw. Ang sarap dito, may gata. Wala kasi tayong gata. Sakang mahal na ng gata, 320. May pangkayod lang tayo ng nyug. Kakayurin na lang natin yung nyug at saka pipigain. Okay, orange. At least kulay orange siya, parang yung malaki kahapon. Oh. Yung malaki kahapon na pinamigay ni Ama. Sana maligat. Parang yung nabili ko guys, yung pinakain ko kay Tonton, ang sarap. Para siyang kamote, manamis-tamis. Pagay natin siya sa ref para ilagay ko sa meron ako dito yung aluminum. Coveran ko to ng aluminum para hindi siya mag-dry. So, habang ako ay nagluluto ng ulam namin dito sa may kusina, si Asis, Ama at Baba naman, ito yung ginagawa nila sa likod bahay. Binibilad nila yung rice hay kasi ibebenta yan. Nung isang araw pa na may nagtatanong kung magkano nga ang benta ng rice hay. Sabi ni Asis, 1.5. Ngayon yung babae, hindi siya pumayag. Sabi niya kung pwede daw 1,000 na lang. Ayaw naman pumayag ni Asis. Kasi ang ni Asis ay kahit ibalik man lang yung bayad nung pinagpa-treasure. Kasi 1.5 nga yung bayad ng pinagpa-treasure namin. So ayaw niya. Pero yung rice hay nila Tulbaba dito sa tabi namin, binili niya 3,000. Di sabi ni Asis, hindi, sabi niya. Kasi sa panahon na ito guys, marami ang maghahanap ng rice hay talaga. Kasi nga, bibili sila, itatambak nila pagkain ng mga kalabaw o baka na yung ginagatasan araw-araw. Yan yung pagkain nila. So marami ang maghahanap. Sabi ni Asis, marami pa yan maghahanap. Sabi niya, hindi ko ibebenta ng 1,000 lang yan. Ngayon, nagpa-treasure si na Ama. Pagpa-treasure nila Ama, yung kakilala nila na bumili din ng rice hay namin nung last year, siya din yung nakausap ni Asis kapon. Sabi niya, magkano benta nyo dyan? Sabi niya, 3,000. Kasi nga, dalawang bundok na ng rice hay. Yung sa amin at saka yung kina Ama. Pumayag siya. Sabi niya, sige, sabi niya, pero ibibilad nyo? Sabi ni Asis, oo, ibibilad muna namin. Nagkataon na umaraw. Kaya yan, ibinibilad nila para kukunin nga. Kaya sabi ni Asis, bakit ako papayag na kunin daw nung babae ng 1,000? Isamantalang kina Tulbaba, pumayag siya na 3,000 yung bayad. So yan ang ginagawa nila. Bilad-bilad. Kasi kailangan ibilad to ng maigi, dry na dry siya. Kasi nga pagkain niya ng mga hayop na ginagatas. At saka dito sa Nepal, mas marami ang gatas talaga ng kalabaw kaysa sa baka. Hindi ko alam. Pero sa atin, di ba, kahit sa mga supermarket, talaga, cow's milk talaga yung usong-uso. Pero dito, Carabao milk talaga. At saka ang cow's milk dito mas mahal ang bayad niya kaysa sa Carabao milk. After sa likod, ibilad yung mga rice hay. Isunod ang palay habang may araw. Kasi sa Google, yung weather forecast sa Google dito sa Kairahani, may 40% uulan daw mamayang hapon, pero cloudy siya hanggang alas 3. Pero titignan natin. Kasi pag nagkataon na matutuloy yung nakalagay sa
Google, weather forecast dito sa Kairahani. Nako, hindi alam kung anong unahin nila mamaya. Palay o yung ibinilad na ano. Hey. Asher, itchy that one anak ko. Let Papa do it. Since Papa na chat finished taking shower. Since this morning when they treasure ama rice until now. No anak ko is itchy that one. Itchy, itchy. Yung amoy pa nga lang maano na eh. Yung amoy pa nga lang makati na eh. Sa balat eh. Nagising ang aking bebetong. Ay, hello, good morning. Nagising. Nagising kasi ang aming bebetong. No. Kaya pinaupo dyan. Nuod-nuod. Share that one itchy anak ko. Ay, nako. Someone is calling you. So, hapon na dito guys at kailangan na natin kunin yung ating rice. Ito na daw yung last na pagbibilad sabi ni Asis tapos itatambak na natin sa likuran. Kaya kung nakikita nyo tinatanggal ni Asis yung mga impis at konti lang ang impis niya. Mas madami yung bigas. So, ayan, linis-linis para hindi nalilinisan after. So, hahakutin na yan ni Asis at yon, meron tayong 5 sakong bigas this season. Thank you, Lord. Hi guys, good morning. Happy Saturday po. Ay, happy Sunday pala sa ating lahat. Saturday tuloy nabanggit ko. So, ayan guys, nandito na yung tractor para hakutin nga yung rice hay. Nabilad naman kahapon kasi hindi naman siya umulan. Matindi naman ang sikat ng araw hanggang alas 5. Kahapon. Kaya nabilad naman ng maayos. At nandito kanina yung mag-asawa na bibili nga yan. Sabi nila kukunin na daw. Kaya yung tractor na andyan na rin. Asisti! Finish! So yan. Magtitina kami. Oh, there's a stone in there. What kukur? So after namin magbilad, sinaama naman. Bilad sila. Tapos yung nandun sa harap nila, turi. Yung color black na turi, ipapa-press, gagawing mantika. Pero yung turi na itatanim, akala ko yan yung itatanim kasi binibilad nga. Akala ko dyan kukunin tatanim. Hindi pala, bibili pala yung color yellow. Kasi yung black daw na turi, mas konti ang oil na lumalabas. Kaysa yung yellow, mas marami daw yung yellow kaya yung yellow yung itatanim. Hinihingal ako kasi katapos ko lang maglinis sa likod. Bali, nagising kasi si Tonton. Habang naglilinis ako, nagising si Tonton. Ngayon, hindi ko maituloy yung aking paglilinis. Tamang-tama, pumunta si Ama. Kinuha niya si Tonton. Sabi niya, akin na. Yun, kaya nakapaglinis ako sa kusina, at saka sa toilet, at saka sa laundry room. Yun, nakapaglinis ako. Katatapos ko lang. Ayan, inilapag ko. Kasi inilagay ko yung basahan sa harap ng bahay. Ayan, yung kulay blue na basahan. Ilagay ko. Kaya ko inilapag tong batang ito. Natulog 1.5 hour lang. Hindi pa ako pinatapos maglinis. Buti kinuha siya ni Ama. Pero ang problema ko, hindi ako makapagluto ng aming ulam kasi wala kaming vegetable. Si Asis, padaan-daan hindi man makabili. Bahala siya. Huwag siya magreklamo na, ay, nagugutom na ako. Anong ulam? Ay, maglaga ako ng itlog. Itlog ang ulam natin. Magprito tayo ng itlog. Yun ang ulam natin. Ay, sige na. Uy, ay. Jay anak ni Lanlan.
Ay, anyat kinamuruyot na. Namurmuruyot jay anak na. Oh. Lalalay. Bumibili sila, sina ama, bumibili sila ng isang sako na turi na ganyan. Oh, 5,000 daw. Isang sako. Ako kasi, may time na gusto ko yung turi oil, mustard oil guys. May time naman na ang baho, kaya ayaw ko. Lalo nung nanganak ako, nagbubuntis ako, ganyan. Yung amoy niya, ayaw na ayaw ko ang amoy. Baho kasi eh. Mabaho kasi ang amoy ng fresh na mustard oil. Hindi kagaya yung nabibili sa market, na-process na kasi yun, kaya walang amoy. Pero yung fresh talaga, ang baho talaga. Maraming ayaw ng amoy noong mustard oil na yan, lalo kapag fresh.